Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Napag-alaman ng Bureau of Immigration o BI na ginagamit ng human trafficking syndicates ang backdoor o iligal na ruta palabas ng bansa upang makaiwas sa immigration inspection gaya ng karanasan ng isang biktima na dumaong sa Tawi-Tawi at nagtuloy-tuloy sa Malaysia, Brunei, Bangkok, Laos, Myanmar at Cambodia. Inialok sa kanya ang trabahong Japanese translator ngunit kalaunan ay pinilit siyang sumali sa mga crypto scam operation bago siya nasagip ng Philippine Embassy sa Cambodia. Ipinagbabala ng Bureau of Immigration ang matinding panganib ng pagdaan sa mga illegal na ruta at nanawagan sa publiko na huwag basta-basta magtiwala sa mga alok na trabaho sa abroad. Samantala, tinalakay ng Budget Chief at ng Chairperson ng Marawi Compensation Board o MCB ang mga paraan upang mapabilis at mapabuti ang pagbabayad ng kompensasyon sa mga biktima ng Marawi Siege. Ang MCB na itinatag sa ilalim ng Republic Act No. 11696 ay may tungkuling suriin at iproseso ang mga kabayaran para sa mga nasalanta ng 2017 krisis sa Marawi. Dumalo rin sa pagpupulong sina DBM Directors Gerald Handa at Mario Santos upang suportahan ang pagsasaayos ng rehabilitasyon sa lungsod. Kinumpirma naman ng Malacanang nitong Biyernes na sinibak na ng Department of Education sa pwesto ang kontrobersyal na principal sa Antique. Ito'y matapos siyang mag-viral kung saan pinatatanggal niya sa mga estudyante ang kanilang suot na toga sa kalagitnaan ng graduation ceremony. Paglilinaw naman ni Communications Undersecretary Castro, tinanggal lamang ito ng DepEd sa pagiging principal at ang kanyang lisensya sa pagtuturo ay nananatili pa ring valid. Maaari pa rin siyang magturo sa mga public schools at kasalukuyan pang tinitignan kung may gagawin pang disciplinary action o legal action sa viral principal. Nagpaalala naman ang DepEd sa mga school official na maging maingat at umiwas sa mga pulisiyang makakapagdulot ng exclusion, pamamahiya o marginalization sa mga estudyante. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.